Puspusan ang paghahanda ng Philippine National Police para sa seguridad ng paghahatid kina Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado para sa pagbasa ng sakdal sa Biyernes sa Pasig. Paano naman kaya ang 14 million pesos na reward para mahuli ang kanilang grupo? Yan ang ating dambuhalang balita ngayong hapon. Malinaw ang mukha at buo ang pangalan. Sa official mugshots na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado na ipinost ni Interior Secretary Benhur Abalos online na may caption pang "No one is above the law." Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, dapat ay patas. Nailagay raw sa wanted list pero hindi naman makita ang mukha. Kaya paano raw makasisigurong sila nga ang nasa larawan? Nauna na sinabi ng PNP, polisiya nila na proteksyonan ang pagkakakilanlan ng mga akusado. Alinsunod na rin sa advisory ng Commission on Human Rights at sa kahilingan na rin daw ng abogado ni Kibuloy. Sa isang post ng abogado ng pastor, nabanggit ang paglabag umano sa naging kasunduan sa pagsuko nito pero hindi malinaw kung ano ito. Binanggit din ang salitang mugshot. Nag-aanda naman ng Davao Regional Police sakaling ipatawag sila ng korte kaugnay sa mga kaso ni Kibuloy o kaugnay na mga reklamong ihahain umano laban sa mga pulis ng KOJC. Pero pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isampa against the KOJC. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng KOJC tungkol dito. Ang Davao City Council nagpasa na ng resolusyon para manawagan sa DILG na imbestigahan ang mga paglabag umano ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag kaugnay rito ang DILG at Regional Police Director. Samantala, tiniyak ng PNP na matatanggap ng mga informant ang 14 na milyong pisong pabuya para matunton si Kibuloy. We have to really sit down, sino po ba talaga yung entitled dun sa mga rewards po. I understand po, hindi lang po isa yung nakapagbigay po o ng information that led to the exact location where Kibuloy and others were hiding, and of course this led to the arrest. Pinaghahandaan daw ngayon ng PNP ang arraignment ng pastor sa child and sexual abuse case nito. Isasagawayan via video conferencing sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes, pati ang in-person na pagbasa ng sakdal sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. We also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Krame to Pasig. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest. These are being considered in terms of laying down the security.